Manscarpio na asawa ng ating Vice President Sara Duterte nagkaroon ng black eye. Aray ko, isang magandang araw po sa atin mga kababayan, at ito meron na naman po tayong breaking news mga kababayan. No, ang asawa nga po ng ating Vice President Sara Duterte ay nagkaroon di umano ito ng black eye pag uwi ng bahay. O yung mga anti-Sara Duterte dyan, no, baka isisi niya na naman, no, sa ating Vice President Sara Duterte kung bakit nagkaroon ng black eye itong kanyang asawa. So ito, panoorin natin at pakinggan itong mensahe po ng ating Vice President Sara Duterte. Tinatanong ko lagi ang aking asawa. Sabi ko, alam mo ikaw, hindi ka marunong at magaling mag-basketball. Nagtataka lang talaga ako paano ka nagkaroon ng anak na magaling mag-basketball. Kasi alam nyo yung asawa ko, gusto talaga niya maglaro ng basketball, pero yung basketball talaga ayaw na ayaw siya. Isang beses bago lang, sasabihin ko sa inyo, ito nangyari, ito totoo. Umuwi siya sa bahay, ang laki nung black eye niya. Nagulat ako. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Laki nung black eye dito. Sabi niya, nasiko ako So ayan, no, yung mga nag-aabang kung bakit nagkaroon ng black eye nga po itong asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayan na po yung dahilan kung bakit po nagkaroon ng black eye ito. Basketball, kasi naglaro siya sa Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter. So meron silang mga lawyers lahat, mga abogado lahat naglalaro ng basketball. So nasiko siya. Nagulat ako. Sabi niya, siko ako. Mura, yung batang abogado na yun, hindi marunong ng basketball. Sabi ko, baka siguro kayong dalawa ang hindi marunong maglaro ng basketball. At sinasabi ko sa kanya, kasi ang tagal na wala nung black eye niya. So sabi ko sa kanya, pag lumabas ka ha, sabihin mo talaga na dahil yan sa basketball. Kasi baka isipin ng mga tao, sinuntok kita. Pinagsabihan na rin pala yung kanyang asawa, no, baka pagbintangan nga talaga naman, no, itong ating Vice President Sara Duterte. So, sabi ko sa kanya, yan ang mga senyales galing sa langit na hindi ka basketball player. Ikaw ay team manager lamang. Hanggang dyan ka na lang. Manood ka ng basketball, mag-cheer ka ng basketball. Pero, sabi ko nga, influensyado niya, yung influence niya sa basketball doon sa anak ko, naging passion, interest ng anak ko yung basketball. So mga kababayan, napanood nyo ba nung nakita natin nag-viral yung kanyang anak na naglaro ng basketball at literal naman talaga, no, na may galaw, no, yung kanyang anak na magaling po maglaro ng basketball. Makikitaan na natin, no, ng kagalingan. So itong anak ko, ang problema sa kanya ay pag nagtitraining, meron siyang training, inaano siya ng tatay niya, nandyan na yung trainer mo, nandyan na yung coach mo, mag-training ka na. Hindi ko alam, siguro ang coach ay anak ito ni Inday Sara. So pag sinabi ng bata na ayaw ko na, tumitigil yung training. So kahit kaninong sitwasyon, no, kung ang alam ng halimbawa o yung coach, no, siyempre susundin ko yung bata kasi yun nga, baka sabihin sumbong kita sa nanay ko, 'di ba? Baka mamaya magalit ka. So yun yung unang papasok din, no, sa magtuturo. Tumitigil yung coach. So sabi ko sa kanya, hindi ganyan ang training. Hindi ganyan ang paglalaro ng basketball na pag sinabi mo, ayaw ko na, ay titigil na ang lahat. So sabi ko sa kanya, sayang yung interest mo na matuto kung titigil lang ka lang din.
So sabi ko sa kanya, ngayong summer darating, hanap tayo ng magti-train sa'yo na sa ibang lugar. Hindi kung saan ikaw ang nasusunod. Doon tayo sa kung saan yung trainer at yung coach mo ang nasusunod. So naghanap ako sa internet, nagre-research ako. Dami ko nang natutunan sa basketball, no? Kahit ako, pwede na siguro akong maglaro ng basketball. Imagine nyo, sa sobrang kakahanap ko ng mga basketball training program, nalaman ko na kapag pala ikaw ay mag-shoot, yung siko ay hindi dapat bumaba dito sa baba ng iyong bewang. Pero kailangan mo din ibaba yung tuhod at merong point na dito sa taas na kailangan mo na bitawan ang bola kasi pag hindi mo siya binitawan dito sa height na ito ay hindi na talaga siya masushoot mo. So ayan, naging trainer na nga din pala itong ating Vice President. O ayan, sa mga gustong matuto dyan ng mga kabataan, ayan, ilagay nyo rin to sa isipan ninyo yung sinabi ng ating Vice President Sara Duterte. Meron na akong mag-antay ka, Mayor, gagawa na ako ng team. So ayan, gagawa na rin pala ng team ito. No, magkataon mga kababayan, no? Anong team naman kaya itong bubuuin, no, ng ating VP? Meron tayong guest dito na parte ng Philippine team ng basketball. Na player ng team ni Mayor. Ano ang pangalan ng team mo, Mayor? Mindoro Tamaraw. So, alam ko may Davao Eagles na kasi, no? Pag-iisip, baka Davao Durian Eagles. Yan yung team ko. Mayor, antay ka. Davao Durian Eagles. Or kasi monkey eating eagle yan, diba? Durian eating eagle, Davao Durian eating eagle team, ganyan. So, ang dami ko nang nalaman. Nag-research ako kasi nasasayangan ako sa kanya ba? Gusto naman niya. Ang problema kasi, hindi kami makahanap ng coach na tinutulak siya ba? Sige, Mayor. Dumating na ako sa punto na sinabi ko na doon sa kaibigan ko na ako na lang ang magti-trainer sa kanya. Nag-print out ako ng mga drills na ginagawa ng isang player. So sa kakahanap ko, sabi naman niya, Mama, ayoko kasi bumiyahe, ayoko ng malayo, gusto ko lang dito. Ganyan. So sabi ko, sige, maghanap tayo sa mga kapitbahay natin. So naghanap ako sa Southeast Asia, sa ASEAN na mga basketball programs. And hulaan ninyo, sa kaka-research ko, nalaman ko ang mga pinakamagaling na basketball players. Hindi man training program, pero pinakamagaling na basketball players. Hulaan ninyo sa Southeast Asia, sino? Siyempre, pag usaping basketball, mga kababayan, pag Southeast Asia na, wala nang ibang mangunguna dyan, no? Kundi Pilipinas. Number 1 po talaga, no? Sa basketball ang Pilipinas. Ha? Southeast Asia? Ano ka ba? Norman, you don't know your world geography, ha? Southeast Asia. Philippines. Magugulat kayo. Pilipinas ang pinakamagaling na mga basketball players. Ang sumunod, Kaya nga marami tayong mga medalya na nakukuha na ginto. Indonesians. Sila ang pangalawa lang sila sa mga pinaka... So sabi ko, babalik din pala tayo sa Filipino trainers. So yan po yung kahalagahan noong facility na ito. So ayan mga kababayan, no? So sana malinawan po tayo
kung bakit po nagkaroon ng black eye po ang kasawa po ng ating Vice President Sara Duterte. At dito naman, yung mensahe na ipinapaabot niya dito, para po sa mga kabataan. Napakagandang mensahe po ng pinaabot po niya dito, no? Mensahe na pinapaabot niya dito ay wag po tayong tumigil, no, na makamit yung ating mga pangarap. So ikaw mga kababayan, anong komento mo patungkol dito? Comment mo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.